Miss Catherine Bernardo's decision, abay buong pusong sinuportahan ng kanyang ina na si Mama Min. Ano nga ba? Panoorin natin ang ilan sa mga ganap kung saan si Miss Catherine Bernardo po ay talaga namang umaapaw. Ano yung may mga surprise birthday surprise para sa kanya ng kanyang glam team. At ito po yung mga video na yun ay pinost ng isa sa mga glam team niya. At grabe po yung salubong, diba? Parang bago tumungtong or prior dun sa pinaka-exact date ng kanyang birthday ay ginawa na po ito ng kanyang glam team. Kaya naman sobrang happy ang lahat sa mga ipinakita at ilan sa mga BTS na to na nakapost po sa social media na umani ng napakaraming views at napakaraming reaction mula sa mga netizen. Ito'y nangangahulugan lang na kung gaano po kamahal ng mga tao at kung gaano supported itong si Miss Catherine. Pero sa kabila po nito ay napag-usapan din at iniintriga ngayon ng ilan sa mga pahayag nitong si Mama Min dun po sa kanyang birthday wish para kay Miss Catherine. Si Catherine Bernardo ay isa sa pinakatanyag at respetadong aktres sa industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Sa paglipas ng mga taon, nasaksihan ng publiko ang kanyang pagunlad mula sa pagiging isang child star patungo sa pagiging isang ganap na aktres na may kakayahang gumawa ng mahalagang desisyon sa kanyang buhay at karera. Kamakailan lamang at sa pagdiriwang ng kanyang 29-year-old na kaarawan noong March 26, 2025, ibinahagi ng kanyang ina na si Mama Min ang kanyang pagmamalaki at suporta sa mga desisyong ginagawa ni Catherine na nagpapakita ng matibay na ugnayan at pangunawa sa pagitan ng mag-ina. Ito po ay taliwas dun po sa mga balitang nilalabas ni Miss Christopher Min at ni OG Diaz na pinapagod sinasabi nila na madalas daw nagtatalo itong si Catherine at si Miss Mama Min. So sa statement po ni Mama Min sa kanyang birthday greetings para kay Catherine, sinabi niya dito na kung itatranspose natin into our own words, is parang sinusuportahan po ni Mama Min kung ano yung desisyon nitong si Miss Catherine. Matatandaan na sa edad na 29 years old, inamin ni Catherine na siya ay nakaranas ng pakiramdam ng pagiging lost o naliligaw. Ito ang kanyang ibinabahagi sa isang panayam kung saan sinabi niya ang paglipat sa sarili niyang tahanan ay isang malaking pagbabago, hindi lamang para sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ina. Ayon kay Catherine, ito ay isang hakbang upang higit niyang makilala ang kanyang sarili at lumago bilang isang individual. So, noong November 2023, kinumpirma ni Catherine ang pagtatapos ng kanyang past relationship for almost 12 years. At yun po, kasama niya si Mama Min na talagang dun po sa pinakamasakit na sandali ng kanyang buhay ay kasama niya yung kanyang ina. Kaya naman, medyo masakit din parang meron po tinatawag na separation anxiety itong si Mama Min para sa kanyang bunsong anak na si Catherine. Pero, according to Miss Catherine, kailangan niyang gawin to para sa kanyang paglagong individual. Sa pagdiriwang ng ika-23, kaarawan noong 2019, ibinahagi or pinahayag ni Catherine ang kanyang hangarin na tukuyin ang pagiging babae ayon sa kanyang sariling pananaw. Ipinakita nito ang kanyang determinasyon na maging independent at gumawa ng desisyon na naaayon sa kanyang paniniwala at kagustuhan. Sa paglipas ng panahon, patuloy na ipinakita ni Catherine ang kanyang kakayahang harapin ang mga hamon at magbabago sa kanyang buhay. Isang panayam noong May 2024, sinabi niyang siya ay nasa proseso pa rin ng pagiging kanyang best self na nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa patuloy na pagkunlad at magpapabuti sa sarili. Sa kabila ng mga personal ng hamon, hindi tumigil si Catherine sa pagsusulong ng kanyang career. Noong 2024, pinagbidahan niya ang pelikulang A Very Good Girl kasama niya si Miss Dali De Leon na nagpapakita ng dedikasyon sa pagganap sa mga proyektong nagpapalakas sa kababaihan. Bukod dito ay muling magsama sina Catherine at Alden sa sequel ng 2019 ng pelikulang Hello Love Goodbye na pinamagatang Hello Love Again na naging unang Pilipino pelikula na kumita ng mahigit 1 bilyon. So, dahil po dyan, is talaga namang makikita natin na meron po mga other plans itong si Miss Catherine Bernardo na sinusuportahan ng kanyang ina sa kanyang buhay, sa kanyang karera, maging sa kanyang buhay pag-ibig. So, ito po ay taliwas sa sinasabi ng ilan na parang pinangihimasukan ni Mama Min ang mga desisyon ni Miss Catherine. So, pinapatunayan lang dito na may freedom pa rin si Catherine to choose kung anong buhay yung gusto niya. So, ngayon, dahil po dyan, ang tangi lang ginagawa ni Mama Min, sa tabi
mami ni Miss Catherine ay suportahan siya at bigyan siya ng payo na kay Catherine Bernardo naman kung susundin niya. Yun po yung parang sinasabi ni Mama Min sa kanyang mga statement At si Mama Min po yung klase ng magulang na hindi niya inaagaw yung spotlight ng kanyang anak. As much as possible, ayaw niya nga po na nagsasalita patungkol dito sa kanyang anak kasi gusto niya all eyes is nasa anak lang niya. Hindi niya po para makihati pa siya dun po sa kasikatan ng kanyang anak. So kaya naman talagang super mahal din ng mga fans ni Catherine Bernardo ang ina nito dahil sa hindi siya talagang kakialamerang ina. So hello, Katden lovers and Katden followers. Abay, kampo ni Mr. Daniel Padilla or fan ni Daniel. Abay, tila baga na dismaya dahil na itsipwera itong si Daniel Padilla sa mismong araw ng kaharawan ni Miss Catherine Bernardo. At sa inyo pong panonood. At ngayong araw, pinag-uusapan po ngayon, ito pong patungkol sa tila baga na itsipwera di umano itong si Daniel Padilla sa mismong kaharawan nitong si Miss Catherine Bernardo. Kasi sa isang ulat po ng Abante, kung saan inulat po nila at parang may mga nag-react po, Dahil alam natin na kahapon po ang arawan ni Miss Catherine ay nag-trending po sa buong Pilipinas ang mga pasabog ni Miss Catherine Bernardo sa mismong araw ng kanyang kaharawan. Dahil sa mga inilabas niyang mga sexy photos dito po sa Sokmed na talaga namang napawaw ang ilan. Meron po mga positibong komento at negatibong komento na natanggap si Miss Catherine Bernardo pero hindi pa rin maaalis na talagang pinag-usapan siya worldwide. Kasabay nga ng mga isyong ito ay lumabas din na sa mundo ng showbiz sa Pilipinas, madalas na sinusubaybayan ng publiko ang bawat kilos at galaw ng mga kanila mga paboritong artista. Isang mainit na paksa ang lumitaw matapos ang ulat noong March 26, 2025 kung saan nabalitaan na hindi di umano binate ni Daniel si Catherine Bernardo sa kaarawan nito. Ang naturang pangyayari ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa kanilang mga tagahanga ang naging paksa ng malawakang diskusyon sa social media at mga entertainment news. Sa ulat na ito, tatalakay natin ang mga pangyayari, ang konteksto ng kanilang relasyon at ang mga implikasyon ng insidente sa kanilang personal at profesional na buhay. Ayon sa ulat mula sa Abante Tonight, hindi umano ipinakita ni Daniel Padilla ang inaasahang pagbate para kay Catherine Bernardo sa pagdiriwang ng karawan nito. Bagamat kilala si Daniel sa kanyang mga pagbate at pagkilos sa social media, tila nagkulang siya sa pagkakataong ito. Ang kawalan ng pagbate agad na napansin ng mga tagahanga at naging dahilan upang simulan ang mamahaka-haka tungkol sa estado ng kanilang samahan. Sa gitna ng mga isyu ng showbiz, laging umiikot sa kanilang pangalang hindi may kakaila na ang bawat kilos nila ay malaking epekto sa kanilang imahe sa publiko. Ang hindi pagbate ay tinuturing ng ilang bilang isang tahimik na paayag na maaaring magpapahiwatig ng pagbabago sa kanilang dating matatag na relasyon. So, pinapatunayan lang po dito ni Mr. Daniel Padilla at meron pang mga lumilitaw na bago pa man ang mga insidenteng ito na sina Catherine Bernardo at Daniel ay kilala bilang isa sa mga pinakasikat na love team sa industriya. Pero mula sa kanilang unang paglabas sa telebisyon at pelikula, nakamit na nilang malaking tagumpay at minamahal ng maraming mga Pinoy. Subalit tulad ng karamihan sa mga kilalang love team, nagdaan sila sa mga pagsubok at kontrobersya na lalo ng usaping personal. Maraming taon na silang magkasama sa industriya at naging inspirasyon sa maraming kabataan, ngunit gaya ng buhay, nagbabago ang mga bagay-bagay. Ang hindi pagbati ni Daniel kay Catherine sa mahalagang araw ng kapanganakan nito ay nagdulot ng mga tanong kung mayroong pagbabago or meron nga ba talaga o totoo nga ba talaga mga spekulasyon na talagang wala nang pakialam si Daniel Padilla kay Catherine at ganoon din naman si Catherine Bernardo kay Daniel Padilla. Kasi marami pa rin po kasi naniniwala na si Daniel Padilla pa rin daw di umano ang tinitibok ng puso ni Miss Catherine na bagay na hindi pa naniniwalaan ng ilang mga fans. Katulad po na ipinakita ni Daniel ngayon na tila baga dead ma din kung last year po binati niya si Catherine Bernardo pang tungtaw ng alas 12 ng madaling araw ay talagang naglabas basta po siya ng kanyang pagbate na meron pong Chinese character na nakalagay na Happy Birthday Chandria. At kasabay nga nito is talagang ang dami pong nag-react. Sa paglabas ng ulat, agad na umusbong ang iba't ibang reaksyon sa social media. Mga tagahanga ni Catherine ay nagpahayag ng kanilang kalungkutan at pagkadismaya sa pamamagitan ng mga post, tweet at komento sa iba't ibang platform. Marami nagsasabing inaasahan nilang mas maging mainit ang pagtanggap sa kanilang paboritong aktres, lalo na sa isang espesyal na okasyon tulad ng kaarawan. Sa kabilang banda, may mga tagahanga naman si Daniel na nagbigay ng paliwanag na aaring may iba pang dahilan kung bakit hindi niya inaipakita ang pagbati. Ayon sa kanila,
maaaring may mga personal issue o mas malalim pang issue, kaya simpleng pagkalimot lamang ang dahilan. Gayunpaman, hindi ito nagpapatigil sa mga haka-haka at spekulasyon na patuloy na umiikot sa internet. Maraming diskusyon, mga forum at comment section na nagbigay daan para sa iba't ibang teorya tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. So this time is talagang kung mapapansin po ninyo, parang mas interesado pa yung tao kung ano po ang gagawin ni Alden para po sa birthday ni Catherine, dahil talagang tila kinalimutan na at naitsipwera na talaga si Mr. Daniel Padilla dito po sa buhay ni Miss Catherine Bernardo. Alden Richards, abay may bagong kabanata na sisimulan o bagong journey. Totoo nga ba na Miss Catherine Bernardo ay isa sa mga dahilan ng kanyang pagbukod ay dahil maglalaylo na sa showbiz? Ano nga ba mga planong ito ni Catherine at ngayong araw nga ng March 27, Thursday, 2025, ay namataan si Mr. Alden Richards para sa isang collaboration para sa Viva Philippine magkakaroon po sila ng collaboration ng Viva Group of Companies at ng Myriad Entertainment Multimedia Company na itinatag ni Alden. So, dito po ay sinabi ni Alden Richards, ngayong araw na ito ay parang hindi lamang po sa mga pelikula, kung hindi sa mga iba't ibang mga entertainment katulad po ng concert at iba pang mga pwedeng ilunsad at produce ng Myriad Entertainment na kung saan kung ano man po yung ilalabas na movie or anumang mga programang ilalabas ng Viva ay kasama po nila yung kumpanya ni Mr. Alden Richards bilang isa sa mga producers nito. Tila baga totoo may sinabi ni Alden that this year ay magfo-focus na siya through directing and producing nung ilan mga programa po sa telebisyon at sa mga social media. Pero isa rin sa mga napag-usapan din dito po sa kanilang pirmahan na sina Alden Richards at si Miss Julia Barreto ang magbibida sa PMAC, ang Philippine adaptation ng 2013 Thai supernatural horror comedy romance blockbuster film na PMAC. Ang PMAC ang pinagbidahan ng popular Thai actor na si Maya Maurer, ang itinuturing na highest grossing film of all time sa Thailand. Ang box office success ng pelikula ay nagpatibay sa superstar status ni Mayo. Aparehan niya rito ang Thai-Belgian actress na si Dabika Horne. Ang Philippine adaptation PMAC ay isa sa mga proyekto at partnership sa Viva Group of Companies ng Myriad Entertainment, ang multimedia company na itinatag ni Alden. Ang out of order na nakataknang ipalabas sa Netflix ang unang proyekto ng Myriad Entertainment at ng Viva Films. Si Alden ang lead actor at director ng 000 or Out of Order or OOO na tinatampukan din ni Heaven Peralejo. Hindi lamang sa pelikula ang co-production venture ng Myriad Entertainment sa Viva Group of Companies, nagsanib pwersa rin sila sa pamamagitan ng VAA Live sa pagpoproduce ng live events tulad ng major solo concert record album ni Alden para sa Viva Records. Mga original na kanta ni Alden ang plano ng Viva Records para ilunsad na record album ng Kapuso Star. Magiging kabalikat naman ni Alden ang Viva Food sa pagtatayo ng Garden Cafe ng Conchas, ang restaurant na siya ang co-manager mula pa noong 2016. So, ibig sabihin parang hitting two birds in one stone ang ginagawa may ni Alden Richards, na habang pinoproduce niya yung nasabing proyekto dito po sa Viva, ay siya rin po ang gumaganap nito. Grabe, ang daming ganap nito, at hindi lang yan, pinakita rin niya bago niyang kabanata na kung saan pinasok niya na rin yung isang planta ng yelo, kung saan parang magkakaroon sila na magiging business partner niya. Ito pong kausap niya na ito na nakikita niyo po sa screen, na parang tinabaga yung timeline na meron po si Miss Catherine Bernardo ngayon na sinasabing magsosolo na, parang gagawa na rin ang kanyang sariling buhay, sariling bahay. Sinabi niya na magsusolo na siya, iiwalay na siya sa kanyang ina. Parang nagsisirculate po sa news ngayon na tila baga maglalaylo na si Miss Catherine at Alden Richards sa showbiz, na medyo malabo po kay Miss Catherine kasi lalo na't ngayon nagpaplano po kasi siya na magpatayo ng sarili niyang bahay. So paano niya po magagawa yun?
ngayon kung maglalaylo na sa showbiz, lalong pa ngayon nasa peak of success yung kanyang career ngayon. Kaya napakalabo rin po na talagang maglaylo muna siya sa showbiz. Mas lalo po talagang paiigtingin yan. At dito na rin po pumapasok ang isa sa mga major reason kung bakit pilit na binubuwag ang Kat Den, pilit na binubura ng history ang Kat Den, pilit na pinaghihiwalay si Katrin at Alden Richards dahil may babong ang kapareha na ipapartner kay Mr. Alden Richards, which is si Miss Julia Barreto. Kaya ito po yung nakikita kong dahilan kung bakit kailangan ipakita nila sa publiko na parang wala na silang pakialamanan sa isa't isa para po mabuild yung collab team netong si Mr. Alden Richards sa bago at mabuild din kung sino man ang ipapartner kay Miss Katrin. Ganyan po ang kalakaran ng showbiz. At dahil joke